maniwala ka at ikaw talaga ay disipulo, mag-i-stay ka. Kapag ka hindi disipulo, hindi mag-i-stay. Okay, ngayon pong umaga, didiscuss natin, we can, by the grace of God. Tayo po tayong lahat as we read the Word of God, Hebrews chapter 12, verse 15. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Baka daw mag-fail tayo sa biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin pala, ang biyaya ng Diyos, pwede pala tayong mag-fail. At anong biyaya ng Diyos itong tinutukoy na ito na pwede isa sa atin ay mag-fail sa biyaya ng Diyos? Lest any root of bitterness spring up, trouble you, and thereby many be what? Defiled. Ano ba itong biyaya na pwede tayong mag-fail? Verse number 16. Lest there be any fornicator or profane person. When we say profane person, mapaglapastangan. Katulad daw nino? Iso. Sino ang nag-fail sa biyaya ng Diyos na example sa verse 16? Ano pangalan niya? Iso. Bakit siya nag-fail sa biyaya ng Diyos? Who for one morsel of meat sold his birthright. Ngayon, tanong natin, ano ba, Pastor, itong biyaya ng Diyos na pwede tayong mag-fail? Ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, na tinutukoy dito ay pagsubok. Ibig sabihin pala, ang pagsubok, biyaya ng Diyos. Yan po ang tamang pananaw pag Kristiyano ka. Ang pagsubok ay biyaya ng Diyos. Sabihin mo yan sa katabi mo, ang pagsubok, biyaya yan ng Diyos. Nag-fail si Iso, di ba? Nag-fail si Iso. Di ba? Sinubok ng Diyos eh. Gutom na gutom si Iso. Gutom na gutom. Ipinagpalit niya yung kanyang pagiging panganay sa kakaunti at kakaprasong pagkain. He failed the grace of God. He failed the test of God. And that testing is grace of God. Kaya kapag may pagsubok ngayon, biyaya yan ng Diyos sa'yo. Ako po ay nag-iisip kanina, bakit may mga simbahan tuwing linggo masaya sila? Linggo-linggo masaya, may church na gano'n, kilala ko. Linggo-linggo masaya silang lahat. Sabi ko, ito kayong mga tao nito, hindi nakakaproblema. Pagka-earth na talaga itong mga ito, baka mga alien ito. Linggo-linggo, brother, ganun, masaya sila. Wala kang mababangas na kalungkutan sa mga mukha nila. Linggo-linggo yun, masaya. And then I realize, siguro naging tama na isip nila. Kapag tama isip mo, tama behavior mo. Tama po ba? It will reflect to your behavior. Kapag tama ang isip mo. Ang tama palang isip, mga kapatid, kahit pagsubok, biyaya ng Diyos. Sasaya ka eh, amen? Hindi ang biyaya, di ba kapag sinabing biyaya ng Diyos, yung common, mga kapatid, na nangyari, when we talk about biyaya ng Diyos, kapag may pera, biyaya, masaya tayo, di ba? Kapag nakapag-aral, nakapagtapos, nakakuha ng trabaho, biyaya. Napasok sa trabaho, biyaya. Di ba ba? Tumama ng loto, ay, biyaya, di ba ba? Pumasa sa exam, biyaya. Masaya tayo. Kapag pinag-usapan, mga kapatid, ng mga biyaya ito, nagiging ano tayo? Masaya. Baguhin mo isip mo. At itong takbo pag-iisip mo. Kapag may pagsubok, ano tawag yan? Biyaya. Dapat ka pa rin maging ano kaya nakaiton mga ito? May pagsubok na masaya pa rin. Hindi yung parang nilang bukot na dyarib ang mukha kapag may pagsubok. You see, many of us like Esau, we fail the grace of God. Amen? Ama namin Diyos, pakitulungan niyo po kami maintindihan na ito. Ipaunawa mo sa amin ng mas malalim ang katotohanan ito. Kasi kung minsan di namin maintindihan bakit naging biyaya ang pagsubok. Salamat po, patawad sa anong pagkukulang namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Wala tayong lahat. Yan po ang i-discuss natin. We are saved by the grace of God. You are saved by faith. You are saved through faith and by the grace of God. Ligtas tayo.
Sa biyaya ng Diyos. Ngayon, naglilingkod tayo dahil din sa biyaya ng Diyos. Sabi ni Paul, supisyente ang biyaya ng Diyos sa akin. Yung biyaya ng Diyos, hindi lang kay Pablo yun, supisyente para tayo magpatuloy at maglingkod, kung hindi sa ating lahat, available ang biyaya ng Diyos para tayo magpatuloy, lumago at maglingkod sa Panginoong Jesus. Bawat isa sa atin, supisyente ang biyaya ng Diyos. Kaya nga pagdating ng panahon, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. Panginoon, kaya naman po ako hindi nakapaglingkod kasi ganito, ganyan. Kaya no, hindi po. Sabihin sa ng Diyos, anak, sapat ang biyaya ko para ka makapaglingkod. My grace is sufficient. My grace is enough for you. Ngayon mga kapatid, alam niyo po ba na ang biyaya ng Diyos may requirements? Nasa biyaya tayo ng Diyos ngayon at ipinapadala ng Diyos ang biyaya niya sa atin. At yung biyayang ipinapadala sa atin ng Diyos, may nire-require siya sa atin. At ano po ito? Ito po yun. God's grace, requires what? Holy living. Kaya ka binibiyayaan ng Diyos para ka mamuhay ng matuwid. Anong sabi ng Titus 2 verse 11? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all. Kanina po? All. Take note. All. Sa akin lang ba? Kay Pablo lang po ba? Kay Nanay Sel lang po ba? No. Kanino po nag-appear ang biyaya ng Diyos? Ay ligtas po tayo sa biyaya. Ano pong sumunod? Teaching us that denying what? Ungodliness and worldly lust, we should live soberly. Ano requirements ng God's grace? Righteously, mamuhay ng matuwid and godly in this present world. Nire-require ng biyaya ng Diyos na mamuhay tayo ng matuwid, righteously, godly sa panahong ito. At hanggang kailan, Brother Lester, nire-require ng biyaya ng Diyos na mamuhay tayo ng matuwid? Hanggang kailan? Ito lang bang present world? Ang sabi ng Bible, Titus, susunod na verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Hanggang kailan tayo nire-require ng biyaya ng Diyos na mag-tumino? Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Requirements. We know the importance of requirements. Kapag sinabi ng ina-applyan mo ng trabaho, ito ang requirements, 1, 2, 3, ganyan po ba? Diba? Naka-enumerate pa yan? Bibigay sa'yo. At kapatid, we know the importance of requirements. Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka tatanggapin ng trabaho kapag kakulang ang requirements mo. Ang bihira, ay bumalik ka, kulang ka ng medical eh. Ay kulang ka ng x-ray, bumalik ka. Kulang ng blood test, baka kaya hindi ka nagpapa-blood test, baka may makitang ano. Ano pa tawag dyan? Positive saan? We know the importance of requirements, amen? And God's grace requires holy living. Ito po, hindi naman tayo, Brother Lester, makakapamuhay ng matuwid kapag wala ang biyaya ng Diyos. Yun po ang kabaligtaran. Holy living requires God's grace. Yung kantang gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gustong-gusto niya na maging holy. Gustong-gusto niyang bumait. Gustong-gusto niyang umayos buhay niya, pero hindi niya magawa. Hindi niya masabing, I can. Because wala ang grace ng Panginoon. Mapahalan tayo dahil available sa atin ang biyaya ng Diyos. Masasabi natin, I can by the grace of God. We can by the grace of God. Ngayon, bakit natin makakaya? Sino ba ang tatrabaho para umayos buhay natin? Si pastor po ba? Papanahin ko kayo. O kaya sisintronin ko kayo. Ano? Alam niyo po pala, ang mulino ngayon,
yung gate nila, kasi sa building nila, nasa second floor sila eh. Sumisilip na ganun yung mga ano, sa gate. Kasi para pag may dumating, baba uli sila. May dumadating eh. Bukas ng gate, pasok yung dumating. Akit uli sila doon na taas. Silip uli silang ganun. May dumadating na, baba uli sila. Sabi ni Pastor Medel, January nila ginawa ito eh. Sinabi na nung January at ipinutupad nung nakaraang linggo lang. Kapag oras na, ang gate pinalak na. Kung dumating ka doon, ang late, uwi ka na lang. Sino ang tatrabaho nun? Si Pastor Medel ba? Sabi ng Bible, let's all things be done decently. Diba? Sabi ng Bible, ang tatrabaho niyan, not me, not your seatmate, para umayos ang buhay natin. Not the congregation, not the Pastor Medel of Berean Bible Molino. The Bible tells us, for sino? It is who? God. Amen. Amen? Amen. Which worketh in you what to will, yung kagustuhan mo, tatrabahuhin niya ng Diyos yung kagustuhan mo. Kasi mga kapatid, may kagustuhan tayo na hindi kagustuhan ng Diyos. Right. Alam niyo po ba, tatrabahuhin niya ng Diyos yung gusto ng Diyos. Isang araw, pag tinrabaho ka ng Diyos, gugustuhin mo na rin yung gusto ng Diyos. Amen. Amen. May mga pagkakataon, dahil sa kagandahan ng isang dilag, napupukaw ang atensyon ni Kristiyano. Unbeliever, maganda. Maganda datingan. Talagang pag nag-makeup, ginagalingan. Ginalingan eh. Eh tingnan, napupukaw ang damdamin nitong believer. Yun ang will niya. Gugustuhin niya yan kahit unbeliever. Pero alam niyo mga kapatid, tatrabahuhin ng Diyos yung will ng tao ito. Isang araw. Amen? Amen. Kahit ano pa ganda niya. Amen? Gugustuhin niya kung anong gusto ng Diyos sa Kanya. Amen. Sinong gusto ng Diyos sa Kanya? Believer. Amen? Amen. Tatrabahuhin ng Diyos at hayaan natin mga kapatid na trabahuhin ng Diyos yung ating ano po, will. Hindi lang yung will, ano pa po? And to do our what? Action of His good pleasure. Amen? Pati yung action natin, tatrabahuhin niya ng Diyos. Amen? Yung pormahan natin, yung galawan natin, tatrabahuhin niya ng Diyos. Diba kung minsan ang galawan natin, talagang hindi mapihigit yung gano'n natin, pag may natin tayo negative, kagano'n kagad tayo. Kung ano uso sa sanlibutan, gano'n din ang buhok natin. Alam niyo, tatrabahuhin ng Diyos yan, amen? Kung ano yung pormahan sa sanlibutan na gano'n, tatrabahuhin ng Diyos yan. Amen? Ay talaga, lagi yung naaalala pag pinag-usapan ng buhok, si Jaime at saka si Jonathan. Nung ako'y nagsimula dito, yung dalawa na yun, ang buhok talaga namang parang po F4. Ganun eh. Naka-sheting dukot. Tapos may nakalaglag na gano'n. Paano ko patatayuin ito? Ganito mga pormahan. Pero praise God, tinrabaho ng Diyos. Amen. Amen. Pati pormahan mo, sabihin nga sa katabi mo, pati pormahan mo, tatrabahuin mo. Where it is God, which worketh in you. Both, when we say both, dalawa, di ba? Will and to do the good pleasure. Ang good pleasure yan, yung buhok na dating parang ano, alam niyo yung mga warrior ng araw, ang helmet yung gano'n, may palong. Di ba ganyan ang helmet ng araw? Yung mga helmet na gano'n? Talagang hindi good pleasure talaga pag nakita mo, tapos Kristiyano ka. Kapag umayos ng ganyan, biglang lumapag na gano'n. Yun. Tapos parang dinilaan ng pitong bakang gano'n. Ayos na ayos. Ay, good pleasure na, di ba? Wow. Yung mga paldahang dating hanggang dito. Kapag humaba yan, di ba good pleasure na? Amen! Nakaka-bless na, amen? Amen! Kaya huwag kayong
ma-open kay pastor. Huwag kayong ma-open sa mga nagre-review sa inyo. Ang tumatrabaho talaga niyan, Diyos. Ginagamit lang yung mga taong ito. Amen? Kaya pag na-open ka dito, na-open ka sa Diyos. Dahil the Bible tells us, it is God. Amen? Siya ang tumatrabaho. Kaya sabi mga kapatid, holy living requires what? God's grace. Hindi tayo makakapamuhay ng matino kapag walang biyaya ng Diyos. Amen? Kaya sobrang palad mo. Nasa ating lahat ang biyaya ng Diyos. Okay, pwede na po tayo magmensahe. Ang title natin ngayong umaga, Tiwala sa Kanya. Biyaya. Pero po, ikwento sa inyo. Ito na, napakailan ko po itong kwento ito. Ikwento ko lang din po sa inyo. Meron pong isang pagpag. Alam niyo yung pagpag, yung buhay na pagpag. Nakapulto pagkain, mapagpag. Tapos yun ang pagkain niya. Tapos siya nakatira sa mga ilalim ng tulay. Tapos ang CR nila, kahit saan. Napakalawak na CR niya. Masaan amutan. Alam po. Ngayon, limbawa ang pangalan ng si Juan. Tapos meron naman isa pangalang Pedro. Lagi mo lang pagkwento, para madali i-identify. Itong si Pedro naman, Ayala, ang apelido niya. Mayaman! Kaya nakita niya si Juan. Awa siya. Hala! Nakita niya pinapagpag na ganun yung galing sa Jollibee. Buti sana kung galing sa Rax eh. Pinapagpag. Awa siya ngayon. Sabi niya ganun. Yan ba yung pagkain mo? Opo, ito po pagkain ko. Sabi niya, gusto mo ba ampunin na lang kita? Sabi ni Pedro, ayaw.